Ang Timog Silangang Asya ay ang pinakamagkakaibang rehiyon sa mundo. Ang hinaharap nito ay mukhang may pag-asa habang ang ekonomiya ay umuunlad na may matibay na batayan na lalong nagpapabilis sa paglago. Habang umuunlad ang mga bansa, may pangangailangan para sa mas mahusay na infrastruktura upang mapataas ang pagiging mapagkompetensya. Sa paglipas ng mga taon, ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay nakagawa ng maraming mga magaganda at dambuhalang mga tulay. Narito ang nangungunang 10 pinakamahabang tulay sa Timog Silangang Asya. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Number 10, Suramadu Bridge, Indonesia. Sumasaklaw sa kahangahangang 5.4 km sa kabila ng Madura Strait, ang Suramadu Bridge ng Indonesia ang pinakamahaba sa bansa, na nag-uugnay sa East Java sa isla ng Madura. Ito rin ang unang tulay sa pagitan ng mga isla ng Indonesia, at naging maliwanag na halimbawa ng epektibong infrastruktura ng transportasyon, na nagbibigay daan sa daloy ng mga tao, kalakal, at serbisyo sa pagitan ng dalawang isla. Upang i-highlight ang mahalagang papel sa ekonomiya na ginagampanan ng Suramadu Bridge, inatasan ng Department of Public Works ng Indonesia ang lighting designer na si Joyce Sandrasari ng PT Karunia Nirmala upang maipaliwanag ang napakalaking istruktura, inspirasyon ng chromatic tail ng isang pabo reel. Ginamit ni Sandrasari ang Color Kinetics LED luminaires upang palibutan ang tulay sa isang hanay ng mga vibrant colors. Number 9, Then Vu Sa-Hai Bridge, Vietnam. Ang Sea Bridge na may sukat na 5.4 na kilometro ay inaasahang makakabawas sa oras ng paglalakbay at mga panganib sa transportasyon. Ang tulay ay itinayo sa pamamagitan ng balancing teknolohiya ng cantilever na may kabuuang dami na humigit kumulang 80 tonelada. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel upang palakasin ang pag-unlad ng ekonomiya sa baybayin ng Haipong, akitin ang mga mamumuhunan at isulong ang turismo sa kinikilala ng UNESCO na Cat Ba Biosphere Reserve at mga karatig na lugar. Number 8, Pukoko Bridge, Myanmar. Ang Pukoko Bridge ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Myanmar, tinatawid nito ang Irrawaddy River. Kaya tinawag din itong Irrawaddy Bridge o Irrawaddy Bridge Pakoko. Ito ang nag-uugnay sa Pukoko at Naying ito ang pinakamahabang kalsada at tulay ng tren sa Myanmar. Ang Pukoko Bridge ay 3.9 miles, 6.3 na kilometro, ang haba at itinayo sa isang international highway na nag-uugnay sa India, Myanmar at Thailand. Mayroon itong 2 lane ng kalsada at 1 riles. Ang railroad bridge na matatagpuan sa kabila ng Irrawaddy River sa bayan ng Pukoko ng Myanmar. Ang tulay ay bahagi ng India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway at ito ang pinakamahabang tulay sa Myanmar. Ito ay isang malawak na crested type na tulay na may taas na 52 talampakan at 262 talampakan ang lapad na clearance area. Number 7, Tanlawin Bridge, Myanmar. Ito ang pinakamahabang tulay sa Myanmar na may sukat na 6.6 km, matatagpuan sa pagitan ng 184 na kilometro at 185 kilometro sa seksyon ng kalsada ng Namsamung na Imong Ton Mongsat. Mayroon itong load capacity na 75 tonelada, 11 ito ay isang steel frame truss bridge, na idinisenyo at ginawa ng Ministry of Construction. Number 6, Cebu-Cordova Link Expressway, Philippines. Ang 8.9 kilometrong Cebu-Cordova Link Expressway ay ang unang expressway sa Southern Philippines at nag-uugnay sa Mactan Island sa pamamagitan ng Cordova Town sa mainland Cebu sa pamamagitan ng South Road Properties. Ang Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX ay ang pinakamahabang tulay sa bansa, lalo na sa Cebu City. Ang layunin nito ay upang dagdagan ang akses sa Mactan Cebu International Airport at magbigay ng mas mabilis na koneksyon para sa dalawang business at leisure traveler.
Itinayo ang tulay gamit ang humigit kumulang 150,000 metro kubiko ng konkreto, 31,000 tonelada ng grade 75 na bakal, at 965 tonelada ng aktibong bakal para sa mga cable at column. Ang dalawang tore ng pangunahing tulay ay vessel collision proof, at ang likod ay sumasaklaw. 6 sa Cordova side at 6 sa Cebu City side ay may multi-direction bearings na pinuprotektahan ng mga mekanismo ang kaligtasan ng istruktura ng tulay at katatagan sa panahon ng lindol. Number 5, Balimandere Toll Road, Indonesia. Ang toll road ay itinayo sa ibabaw ng dagat upang kumonekta sa isang tulay na umaabot sa gulpo ng Benoa na may haba na 12.7 kilometro. Ang pagtatayo ng tulay ay upang mabawasan ang mga traffic jams. Ang 8 ginamit na istrukturang ito ng precast pre-stressed concrete slab, na binubuo ng 7.5 metrong haba na suportado sa precast pile cap. Pagtugon sa dumaraming bilang ng mga sasakyan alinsunod sa pagdami ng mga turistang nagbabakasyon sa Bali, ang pasilidad ng transportasyong ito ay nagbibigay ng positibong tugon. Iba't ibang interes na nangangailangan ng pagiging posible ng akses sa transportasyon ay tiyak na mapadali ng pagkakaroon ng Balimandere Toll Road. Number 4, Industrial Ring Road Bridge, Thailand. Kilala rin bilang Bumibol Bridge, ang tulay ay may sukat na 13 kilometro. Ang tulay ay nag-uugnay sa Chao Phraya River na may 2 kapansin-pansing cable stayed upang suportahan ang mga panlabas na gilid ng mga deck. Ang tulay ay naglalayong maghatid ng mga kalakal mula sa Bangkok Port patungo sa mga industrial na lugar upang mabawasan ang trapiko sa lugar. Number 3, Penang Bridge, Malaysia. Ang Penang Bridge ay isang 13.5 na kilometro toll bridge at highway na nag-uugnay sa Butterworth sa isla. Ang cable-stayed bridge na may beam at slab deck ay binuksan sa publiko noong taong 1985. Number 2, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Bridge, Malaysia. Ito ang pangalawang pinakamahabang tulay sa Southeast Asia na may sukat na 24 na kilometro. Ang disenyo ay binubuo ng cable-stayed at box girder bridge. Ang tulay ay nagsagawa ng taunang marathon event, na ginagawa itong pinakamahabang bridge marathon sa mundo. Number 1, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Bridge, Brunei. Ang tulay na ito ay may sukat na 30 kilometro, binuksan ito noong March 2020 na may layuning i-konekta ang distrito ng Temburong sa mainland. Ang pagtatayo ng tulay ay binubuo ng box grinder at cable-stayed bridge na tumatawid sa Brunei Bay. Ang pinabuting koneksyon ay magpapahusay sa paggalaw ng paggawa, mga kalakal at serbisyo papunta at mula sa Temburong, at magpapadali sa pagpapaunlad ng ecotourism sa lugar. Sa loob ng maraming siglo, ang bakal ay ginamit sa iba't ibang mga aplikasyon tulad ng mga tulay dahil sa mga natatanging katangian nito. Hangga't kinakailangan ng mga tulay, ang pangangailangan para sa bakal ay mananatiling pinakamahalaga.